Magandang umaga po sa ating lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko. At syempre doon sa mga followers ko dito at sa mga subscriber ko sa YouTube channel ko, Team Replay. Samahan niyo po ako ngayon, araw po ngayon ng Lunes at ito po ay December 8, walang pasok. Feast of the Immaculate Conception. So, actually, fiesta dito sa Los Baños. So walang pasok. Okay, so medyo mahaba-haba ang pag-usapan natin kasi ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol doon sa desisyon ng Korte Suprema na inutusan ang gobyerno na ibalik ang perang nilipat nila mula sa PhilHealth na nag-aalaga ng 60 billion pabalik sa PhilHealth. Kasi ngayon maraming mga hindi na lubusang naunawaan ito at ang nakakapanghinayang nga dito, nakapanlulumo kahit mga abogado na, meron pang isang kardinal, parang hindi naintindihan kung ano ang nangyari dito. So pag-usapan man na natin kung ano ang desisyon ng ano, ay what you need to know sa desisyon ng Korte Suprema. So in a landmark and back decision na prinumulgate nitong December 3 lamang, ano ba ang petsang December 8, 5 days ago, unanimous na in-order ng Supreme Court na ibalik ang 60 billion ng PhilHealth funds na earlier ay nilipat sa National Treasury. At maliban doon ay inutusan din na i-permanently barred ang future transfers ng remaining 29.9 billion kasi mayroon pang natitira. So alam natin na 'di ba nilipat yung 60 billion mula PhilHealth papuntang National Treasury. Bakit kasi nilipat? Kasi nga nagkaroon ng batas, yung General Appropriations Act noong 2024 na diniliberate noong 2023 ay mayroong provision doon, yung Special Provision 1D na kung saan ay inutusang ilipat ang pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury kasi hindi naman daw nagagastos. Sobra-sobra daw yung budget ng PhilHealth at ang kailangan natin ay pondo para sa mga iba't ibang project, lalo na sa mga flood control projects, kasama na yon. At alam naman natin kung anong kinalabasan noon. So, ito ay pinaloob sa kautusan ng Department of Finance na tumalima dito sa General Appropriations Act kasi batis ito, Circular number 3-2024 na inutusan ng Department of Finance na noon ang Secretary ay Secretary Recto. Ralph Recto na ngayon na Executive Secretary. At inutusan ng PhilHealth na i-remit ang 89.8 billion papuntang National Treasury. Nalipat na po doon yung 60 billion. Ang sabi ng korte, ito daw ay grave abuse of discretion. So anong mga dahilan bakit sinabi ng Korte Suprema unanimously, bakit yung Section o Special Provision 1D ng General Appropriations Act ay invalid? Ngayon linawin muna natin ha. Ang General Appropriations Act inapprove yan ng Congress na inutusan na siyang ginamit naman ni Recto para utusan ang PhilHealth na mag-remit ng 89.8 billion. At may mga nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. At ang interpretasyon ng Korte Suprema invalid yung special provision na yon. So may kapangyarihan ng Korte Suprema na ah, magdesisyon. Dito natin makikita yung tatlong branch ng government at work. Ang Congress ay naglabas ng batas, ang General Appropriations Act, na nagsasabing maglipat ng pera ang PhilHealth papuntang National Treasury ng 89.8 billion. Ang implementing agency na ng Department of Finance ay tumalima at nagpalabas ng isang circular na nag-uutos sa PhilHealth na mag-remit ng kaukulang pera na as of now nalipat na ngayong 60 million. At ngayon ang korte, ang judiciary na siya nag-interpret ng mga batas at ang constitutionality ng mga batas ay nagsabi na ito ay hindi legal. It was a grave abuse of discretion. So kita po natin, civics ito, lesson ito ng civics, yung tatlong branches of government na nag-anuhan, yung isa naglabas ng batas, ang i-implement ng isa, pero sabi nung isa, ng judiciary, na siya nag-i-interpret ng law, hindi tama yan. So,
Malinaw na gumagana ang mga institusyon sa lipunan. Doon mga nagsasabi na nasa diktadura tayo, mag-isip-isip. Kasi kung sa diktadura tayo, hindi mangyayari yan. Di ba? So bakit daw, puntahan natin ngayon yung desisyon. Bakit invalid daw yung Section 1D? Kasi daw, sabi, ang sabi ng Korte Suprema, rider lang ito. Ano ba ibig sabihin ng rider? Ang ibig sabihin ng rider, isang probisyon na hindi germane. Hindi, ibig sabihin niyan, hindi siya kakabit. Hindi siya likas doon sa batas. Kasi ang sinasabi ng konstitusyon, ayon sa Korte Suprema, lahat ng probisyon sa General Appropriations Act must be germane to its purpose. Ano ba ibig sabihin ng germane? Likas, natural, hindi lang idinagdag, hindi lang isinabit. At ang sabi ng Korte Suprema, yung Special Provision 1D daw ng 2024 General Appropriations Act introduce a term na hindi dinidefine si GAA na sinasabi yung word na fund balance. Wala daw ganun. At ang mahigit pa dito ay in-expand daw ng Kongreso ang kanyang kapangyarihang mag-appropriate ng pera beyond what the Constitution allowed. Isa yan sa dahilan. At ang sinabi pa ng Korte Suprema, alam naman natin, meron kasing sa konstitusyon na ang General Appropriations Act, bagamat batas ito, hindi nito kayang i-amend ang ibang batas. So ang sabi ng Korte Suprema, inimpliedly repeal daw ng SB1D yung existing health laws. So yung SB1D, yung provision na naglilipat ng pera mula sa PhilHealth papuntang National Treasury. By reallocating PhilHealth's excess reserves, it violated Section 11 of the Universal Health Care Act at yung mga earmarking provisions ng sin tax laws. So dalawang klase ng batas ang violate. Kasi inuulit ko, bagamat batasan General Appropriations Act, may limitasyon po ito. Hindi po niya pwedeng i-amend ang mga existing batas. So itong mga batas na to na nabanggit, yung Universal Healthcare Act at yung mga sin tax laws, mandated that PhilHealth reserves serve as pool funds to finance universal healthcare. Lalong-lalo sa mga kapatid nating indigents, mga senior citizen na katulad ko, mga PWD. So hindi pwedeng i-repeal ng Congress ang substantive laws na katulad ng Sin Tax Law at Universal Healthcare Act sa pamamagitan ng appropriations, ng General Appropriations Act. So itong dalawang rason na to ang siyang naging dahilan kung bakit ngayon ni-rule ng Korte Suprema na hindi tama yung Special Provision 1D ng General Appropriations Act ng 2024 at ito ang naging dahilan dapat kaya inutusan ito na ibalik ang pera. Okay. Anong mangyayari sa pera? Yung 60 billion na niremit na ng PhilHealth sa National Treasury bilang pagtalima sa kautusan ni dating Secretary Recto doon sa DOF Circular number 3, 2024 ay pinapabalik. Pero, ang sabi ng Korte Suprema, hindi ito kukunin sa National Treasury tapos isa sa uli lang na basta-basta. Kailangan ito'y gawin sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act. Doon sa GAA, dapat na ipapasa ngayon ng Senado at ng Kongreso ng House. Dapat nakalagay doon yung provision na ibinabalik. Dinadagdagan ng budget na 60 billion ang PhilHealth. Kasi may subsidy ang PhilHealth galing sa budget ng gobyerno. So sa halip na ito lang amount, lalagyan ng 60 billion na dagdag. Kung ano man yung original amount, dadagdagan ng 60 billion, yun ang proseso ng pagbabalik. At mamaya importante kasi andyan yung reklamo ni Cardinal Ambo, David. So ibabalik at yung 29.9 billion na balance ay hindi na pwedeng galawin. Now, kung matatandaan nyo itong 60 billion na ito, may TRO dito ang korte. So, nananatili itong hindi ginastos. Yung 60 billion na nilipat mula PhilHealth sa National Treasury,
Ito ay subject ng isang temporary restraining order kaya hindi ito ginastos. Wala itong pang nababawas. So, bagamat ito nilipat, wala pang hindi pa nagastos sa flood control project, kaya yung mga nagkakyaw-kyaw dyan na ito ay nagkananakaw na, ginamit na, hindi po totoo yun, sapagat yun po ay buo pa yung pera. Kasi minsan, huwag tayong daldal ng daldal agad, ano, alamin muna natin. Napap, you know, okay. So, anong naging implikasyon ng desisyon na ito ng Korte Suprema? It once again established that executive power has limitations. Una, ang Department of Finance Secretary na si Ralph Recto dati, hindi niya pwedeng i-augment ang budget items on his own. Only the President can augment items in the General Appropriations Act. So walang authority si Secretary Recto na i-order ang fund transfer. So yung kanya pag-issue ng Department of Finance order niya, ano nga bang bilang noon, yung kanyang DOF Circular number 3-2024 ay hindi tama sapagkat wala siyang karapatan ang mag-augment ng budget. Ngayon, tandaan natin na yung ano, yung GAA nung 2024 na diniscuss nung 2023, sinertify ni President Marcos na urgent. Marami nagki-question dito, bakit mo naman daw isa-certify na urgent, wala namang emergency. Diba? So ang sabi ng Korte Suprema, bagamat hindi tama yung paglilipat ng pera, ay hindi naman invalid yung pag-certify ng presidente na yung 2024 GAA ay urgent. Kasi kini-question ito. So the Supreme Court held that while the transfer that was caused by the law was not valid, the certification by the President that it was urgent was valid. The Supreme Court held that it is within presidential discretion to certify a bill as urgent. Pero ito ay dinisenta ni Justice Leonen. Sabi niya wala namang real emergency existed. Nag-commit daw ng grave abuse of discretion ng Pangulo. Babalikan natin yan mamaya kasi marami hindi na naman nakakaintindi niyan. At ang isa pang ni-rule ng Supreme Court, wala daw criminal liability na nangyari. Kasi marami nagsasabi na si Recto dapat i-hold for plunder or technical malversation. Sabi ng Korte Suprema, hindi sila nag-rule on any allegations of plunder or technical malversation. In fact, may mga justices na nagsabi, mas maraming justices magsabi na good faith. Kasi si Finance Secretary Recto, sinusunod lang naman niya yung batas na at that time ay akala niya ay valid. Diba? Sinusunod lang niya yung utos ng Kongreso eh. Diba? So, pag hindi niya ginawa yun, siya naman yung makakasuhan na hindi tumatalima sa batas. Eh, hindi pa naman narurule nun yung batas na illegal. Ay, yung portion ng batas na hindi tama. So, he was acting in good faith. Yan ang sinasabi na hindi rin pwedeng kasuhan ng malversation o plunder sa prekto. At ito ngayon, again, inuulit ko, mamaya babalikan natin kasi marami naman ang kumukuda dyan. Now, gusto kong ipaliwanag na ang the way Supreme Court decides, merong tinatawag na ponensya, yung majority decision, yan yung kabuuan. Yan yung kanilang may dispositive na section na siyang may binding. Unanimous ang korte sa resulta na kung saan ibalik yung pera. Pero sa mga dahilan, iba-iba sila. Pero dahil ito ay mga opinion na separate at hindi naman kasama sa dispositive at sa ponensya, ito ay mga opinion lang ng isa, dalawa, tatlong maestrado. At kunyari, si Justice Leonen, ang sabi niya, yung presidential certification daw ay na urgent ito ay invalid. In fact, grave abuse of discretion pa nga daw yung ginawa ng Pangulong Marcos. Pero yun naman ay kanyang opinion lang. Isa lang naman siya naniwala doon. So yung mga nakikita nating mga, ano, mamaya babalikan natin yan, ano, babalikan natin. Si Justice Kagiwa ang sabi,
Ay ang Kongreso daw, yung Kongreso naman ang tinira ni Justice Caguioa, illegally expanded and programmed appropriations beyond the President's proposal. Nag-exceed ang Congress doon sa power. Sabi ni Justice Hernando, lahat daw ng unprogrammed appropriations ay unconstitutional. Mag-isa lang siya doon. Sabi ni Justice Enting, sinabi niya certification was valid. There was no grave abuse by the President. May tatlong justices ang nag-agree na while the issuances were invalid, it was done in good faith. So therefore, hindi pwedeng maging liable si Recto. Ito ay si Justice Alameda, si Justice Gaerlan, saka si Justice Rosario. Tapos may apat na naman na justices na si Justice Lopez, Justice Di Maampao, si Justice Marquez, at si Justice Villanueva na nagsabi na bagamat ah, may mali sa paglipat sa PhilHealth papuntang ibang sa National Treasury, hindi naman dapat wholesale in-invalidate yung provision na yun. At saka yung D of circular kasi may mga bagay-bagay na pwede maging tama. Some argue that SP1D, yung paglilipat, pwede mong i-apply sa iba pang GOCC, yung Government-Owned and Controlled Corporation, kasama ng PhilHealth, na kung saan yung mga charter nila hindi nagbabawal ng fund transfer. Sabi ni Justice Singh, ang PhilHealth funds are meant for the poor and vulnerable and must not be diverted. Okay? At so iba-iba sila ng opinion, 'di ba? Iba-iba ng opinion. So ano yung bottom line dito? Inaffirm ng Korte Suprema ang tatlong constitutional principles. Una, hindi pwedeng i-amend ng General Appropriations Act ang substantive laws. Pangalawa, hindi pwedeng i-treat na surplus ang PhilHealth funds. They are legally protected. And number three, budget transfers, kung papayagan man, must strictly follow constitutional rules and statutory mandates. So, prinotektahan ng Korte Suprema ang PhilHealth. At the same time, inassert niya ang limits sa congressional and executive power in handling public funds. So, inaffirm yung check and balances na sistema ng ating gobyerno. So, sino nagsasabi na hindi tayo ginugovern ng batas? Okay. Sana po naintindihan natin yun, ha? Ngayon, meron tayong gustong i-fact check. Kasi nakakakita tayo ng mga graphic na nagsasabi na PBBM committed grave abuse of discretion. At yung entire 2024 General Appropriation Act is unconstitutional. Peke po ito. Ito po ay katang-isip ng mga gusto lang manira. Parehong claim mali. Una, yung claim na ito ay galing na sa isang dissenting opinion ni Justice Leonen, hindi yung buong Supreme Court. Yung statement accusing President Marcos of grave abuse of discretion appears only in the dissenting opinion of one justice, Justice Marvick Leonen. Ang dissent ho ay hindi yung judgment ng court. Yan ay view lamang ng isang justice na nag-disagree sa majority. So kung kayo, ang akala nyo yung dissent, yun na yung ruling ng court, nagkakamali po kayo. At kung kayo ay nagpo-post niyan, kasama kayo sa problema ng bayang ito, sapag kayo nagmi-misinform. Dapat kayong kinakasuhan eh. You are misrepresenting the court. Contempt of court kaya yan. Okay? So the Supreme Court did not rule that the President committed grave abuse of discretion. Hindi siya nakapag-make ng finding na si President Marcos committed grave abuse in relation to the budget. Si Justice Leonen lang ang dissent. Bagamat siya may opinion, hindi naman yun kinatigan ng majority ng court. Isa pa, malinaw yun na. Sabi pa nito mga nagsisinungaling, the Supreme Court declared the entire GAA unconstitutional. Hindi po totoo yan. Isang maliit na provision lang ang diniklara, yung Special Provision 1D ng 2024 GAA. At kasama na dito
ay strinike niya na hindi tama yung DOF Circular number 3, 2024 at inutusang ibalik yung 60 billion PhilHealth funds at pinigilan yung further transfer ng natitirang 29 billion. Pero yung kabuuan ng 2024 GAA ay nanatiling valid sapagkat meron po tayong tinatawag na separability clause sa bawat batas. Ano may sabihin ng separability clause? Kapag meron mang isang probisyon sa batas na nadeklarang unconstitutional, hindi maapektuhan yung constitutionality ng ibang probisyon. Yan po ang tawag dyan separability clause. So ang bottom line dito, the court did not say that PBBM committed grave abuse of discretion. Only Justice Yonen said that. And the court did not declare 2024 GAA as unconstitutional. It only declared one provision, 1D. So itong umiikot na ito ay isang malaking kasinungalingan. Ngayon, punta na po tayo dun sa sinasabi ng iba na okay, kasi balikan natin, ano ba ang sabi ng Korte Suprema? Oy, yung pera ibalik nyo. Sa isang ordinaryong tao, ang tingin nila, ibabalik yan, kukunin sa National Treasury, ibabalik sa PhilHealth. Hindi po ganun kasimple. Ngayon, may mga nagreklamo dito kasama na si Cardinal Ambo David. Alam mo, fan ako nito. Kaya lang pasensya na po, Cardinal David, pero kailangan ko mag-disagree sa inyo na sinabi niya, parang iniinsulto ulit tayo, ninakawan na nga, ay gagamitin uli yung GAA para maging magnakaw uli. Na parang, okay, ang word ay, hindi naman ito yata ang word ni Cardinal David, pero parang ganun ang idea. Kinuha yung pera na 60 billion galing sa taong bayan dahil inilipat sa National Treasury. Tapos ngayon, gagamitin na naman yung pera ng taong bayan para punan yung utang na yon. Na parang, teka muna, mukha yatang 2 beses tayong madidenggo eh. Na parang meron kang 60 billion kinuha sa'yo, binalipunta sa National Treasury. Ngayon, para magkaroon uli ng babayaran yon ay maglalagay uli ng pera para sa General Appropriations Act. Eh, simpleng logic lang naman ang National Treasury, diyan naman kinukuha ang budget na pinupondo sa General Appropriations Act, di ba? Pero hindi po yan. Tingnan natin yung argumento. With due respect to Cardinal Ambo David, wala pong unconstitutional, improper, or immoral about the Supreme Court ordering PhilHealth funds be returned through the 2026 GAA. In fact, yan lamang po ang legally correct remedy. Marami mong facts na madami ay hindi alam. Totoo, yung funds were transferred from PhilHealth to the National Treasury. Pero hindi po siya ginastos. They were never spent. Dahil po merong TRO. At TRO stop their use. Wala pong kontraktor na nakasilib ng pera. Wala pang proyektong nabayaran. Wala pong kumupit. So therefore, walang kawalan. Walang misuse, walang plunder. So, dahil yung funds ay hindi na disburse, nilipat lang, wala pong criminal liability for graft, plunder, or malversation. Kasi itong mga to, kailangan mo merong actual loss, may actual spending, may actual personal benefit. Wala po ditong nangyari. Kaya nga po, yung Korte Suprema correctly focused doon lamang sa constitutionality ng order ng pag-transfer. Wala pong theft, walang graft. Ang constitutional act po dito, yung DOF circular at yung paglipat ng pera, yung Special Provision 1D. Hindi po yung mga pag-act ng mga tao na presumed to be valid under law. Sikreto na to defend him was just obeying Congress. Wala pong grave abuse of discretion laban kay President Marcos at kay Secretary Recto. Bakit? Ini-implement lang naman nila yung utos ng Congress na presumed valid at the time kasi wala pa namang ruling ng Korte Suprema. May presumption of regularity po tayo ng lahat ng batas. Parang katulad yan ng presumption of innocence until proven guilty, presume innocent ka. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, presumed regular unless ruled
Hindi naman nila minisuse ang any fund kasi naka-TRO nga. Wala naman nagpamayaman dito. Hindi naman sila nag-authorize ng illegal spending kasi nga the TRO froze everything before a single peso can be touched. Anong illegal doon? Anong liable doon? Ang problema po kasi dito, dinadaan natin sa galit. Hindi po natin inaaral ng mabuti ang posisyon ng, you know. So the court voided the policy but ruled that President Marcos did not commit grave abuse and Secretary Recto acted in good faith. Importante po yan. Ngayon, doon sa argumento ng mga tao, kasama na si Ambo David, na yun daw, pagbalik ng pera sa pamamagitan ng item sa budget only for 2026 would make taxpayers pay twice. Bakit magpapay ng taxpayer ng twice samantalang hindi nga naman nawala yung budget? Unang-una na doon sa National Treasury, ganito po yan. May budget tayo, saan ba natin kinukuha mga pera dyan? Di siyempre sa National Treasury. Di ba? Oh. Nasa National Treasury yung pera intact. Yun din naman ang kukunin mo. Pag kukunan mo ng pera. Walang second burden on the public. The money remains intact with the Treasury. Yung pag-replenish ng trust funds ng PhilHealth is simply what is constitutional required through the 2026 GAA. Kasi, hindi naman pwede ang presidente lang kukuha ng pera sa National Treasury, ilalagak, ibibalik. Only Congress can appropriate the funds. Only the GAA can authorize disbursement. And even the Supreme Court cannot order direct transfers. Anong nawala sa pera? Totoo, may nilipat na 60 billion. Kasi yung 29 billion andun pa sa PhilHealth na dapat sana nakalipat pero din na TRO. Yung 60 billion na ilipat na. Nandun sa National Treasury. Hindi naman nagastos dahil naka-TRO. Ngayon sinasabi ng Korte Suprema, ay balik yan. Pero ibabalik yan sa pamamagitan ng GAA. Ano ibig sabihin nun? Sa halip na kunin yung pera, ibalik sa PhilHealth, ilalagay sa budget ng PhilHealth ngayong taon sa 2026. Anong problema doon? Parang ganito yan. Ako may dapat makakuha ng pera, 100 billion. Inutusan mo ako na yung 60 billion, ibalik ko. Ibigay ko sa National Treasury. Pero sabi ng Korte Suprema, ay hindi. Ibalik nyo yan, pero kailangan idagdag nyo yan sa budget ko this year. Pareho lang naman na. Anong problema doon? Hindi ko nakikita yung logic bakit magkakaroon ng pag-iisip kasama na po si Cardinal David na ito ay panibago na namang pagnanakaw sa tao. Una, anong klaseng pagnanakaw yun? Di pa nga nagastos. So, yung replenishing PhilHealth must pass through the GAA. There is literally no other constitutional pathway dahil yung pera hindi naman nagastos. The only thing left to fix is the accounting treatment. PhilHealth must have their trust funds restored to their proper legal balances. The TRO ensured that nothing was depleted. So, hindi naman pwede mag-recover ka ng pera from thieves when no one stole anything kasi hindi pa nga nagastos. Walang actual misuse, walang actual loss, walang actual na nag-benefit. Walang spending, that means walang criminal misuse. Naintindihan natin ang galit, pero it must be grounded in facts, ha? Pasensya na po ang Cardinal David. Okay? The funds were never spent. No official enriched themselves. Walang kontraktor na nakareceive ng illegal payments. Ang presidente acted in good faith. The Secretary Recto was rightfully not cited for a grave abuse. Yung replenishment through the GAA is not a second burden to the people. After all, it is the same people's money. It's just where they are. It is the only constitutional fix. So ito po, hindi ito cover up. This is structural correction. In fact, bago pa man nagdesisyon ang korte, inutusan ni Pangulong Marcos Recto na ibalik na yung 60 billion.
Kaya sa budget ng 2026 PhilHealth, in addition to the original intended budget, may dinagdag na 60 billion. So yan po ang kwento. Sana po magbasa muna tayo ng maigi bago tayo kumuda. Madaling magalit. Yan nga rin ang problema eh. Puro galit ang doon. Ang problema yung bulag na galit. Marami akong kilalang ganyan eh, na meron ng bias laban sa ganitong mga politiko kaya hahanapan talaga ng mali. Kuda ng kuda. Marami ang mga journalist, ganyan, may PhD, may mga pinag-aralan, mga abogado, ganyan. Kukuda muna bago mag-aaral. Tapos ikikriticize sa mga DDS na kuda rin ang kuda. Eh, pare-pareho lang naman kayo na hindi nag-iisip. Pare-pareho lang naman kayo pinapangasimula. Yung isa, pag-aanito, pagsasamba, kayo naman puro kasuklaman. Pagkasuklam sa gobyerno, pagkasuklam sa brand ng Marcos, na hindi iniisip na kung ano yung sasabihin. Ay naku, ayos nga tayo kasi tayo ang mga problema sa sarili natin eh. Hindi tayo nito. Wala tayong aabutin nito eh. Pasensya na po, humaba tayo ngayon pero kailangan ipaliwanag. O siya, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay kahit munti lang. Kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people. Sige po, sa Miyerkules, usap ulit tayo, magkwentuhan ulit tayo dito sa usapang politika. Sa ngayon, bye for now. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali kung nasan man kayo naroon sa mundo ngayon. Para ito doon sa mga team replay. Sige, lagi kong sinasabi, ang UP at ang Lasal magharap sa UAAP eh. Di ba? Okay lang sa akin yun, kahit sinong manalo, okay lang. Pareho ko na malapit sa puso ko itong dalawang university na to. Pero siyempre ngayon, lamang ng kaunting-kaunti ang UP kasi siyempre doon ako ngayon nagtatrabaho. At yun ang papasweldo sa akin. Sige na,